Tuloy po tayo ng pag-aaral sa Acts chapter 2. Napag-aralan po natin nung huli, nung Enero, nakita po natin, we saw the value, the genuine, yung reality ng Pentecost, mga kapatid. We studied, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay Redeeming Pentecost. Nakita natin yung totoong kahulugan ng Pentecost, na hindi ito about dun sa pagsasalita ng iba't ibang wika. That's not the main point. That's not God's purpose for Pentecost. Naging instrumento yung pagsasalita ng wika. Naging instrumento yung sabi po doon ay mighty rushing wind. Na dati po, nung nandun tayo sa Pentecostal movement, gusto natin lagi may ganun. Yung ingay, yung kakaiba, yung kamangha-mangha ay ginawang instrumento, mga kapatid, para ibigay ng Panginoong Diyos yung totoong layunin niya sa daigdig sa pamamagitan ng iglesia. At mga kapatid, sa ating pag-aaral po ngayon, sa pagpapatuloy po natin sa Acts chapter 2, nakakamanghang isipin, mga minamahal na kapatid, na pagkatapos ng kamanghamanghang tanda na yon, after that mighty manifestation of the Holy Spirit, the people spoke in tongues. Namangha yung mga tao sa Jerusalem because they heard the believers. Yung mga believers na nagtipon sa upper room, narinig nila na nagpapahayag ng mga kamanghamanghang gawa ng Diyos sa kanilang mga individual languages. Di ba, napag-aralan po natin, it was the day of Pentecost. It was a festive day. Maraming tao yung nagkatipon nung araw na yon. It's not an ordinary Jewish day. It's a special day. Many people went to Jerusalem, even people from different countries. Yung mga converts into Judaism ay naandoon to celebrate this religious feast. And yet, God did the unexpected. Ginawa ng Diyos yung hindi inaasahan ng mga tao. Dumating ang banal na spirito sa makapangyarihang pamamaraan to the point that the people would not have any choice but to notice. Naniniwala po ako, mga kapatid, yung pagsasalita ng wika, yung kamanghamanghang gawa, intro lang yun ng Panginoong Diyos. At ito nga po, mga minamahal, mga kapatid, hindi po ba nakakamanghang isipin na pagkatapos ng pagbaba ng banal na spirito, ang unang pinagawa ng Espiritu Santo sa kanyang iglesia ay ito pong pag-aaralan natin. Si Apostol Pedro kasama nung 11, sila po ay tumayo. Si Pedro lang yung nagsalita at sinimulan niyang mangaral ng salita ng Diyos. Dito natin makikita, mga minamahal na kapatid, that what we are doing in the Reformed tradition is not actually man-made, but is something biblical. What I mean is our attention, yung ating pagpapahalaga sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yung priority, yung ating pagtataas sa pangangaral ng mga salita ng Panginoon. Again, pagkatapos bumaba ng banal na spirito, hindi nagpatawag si Peter ng crusade. Hindi siya nagpatong ng kamay upang maslin yung mga tao. Mga kapatid, hindi siya nagpa-concert. Hindi siya nagpatawag ng feeding program kagaya ng inaasikaso o inaatupag ng ilang mga iglesia sa panahon natin ngayon. Nung bumaba ang banal na spirito, ang unang-unang ginawa ng iglesia ay manindigan para sa Ebanghelyo. Ipangaral si Kristo. Manindigan para dun sa Kristo, para dun sa Panginoon na nabuhay muli. Kaya po pala, mga kapatid, hanggang ngayon, labis-labis ang pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos. Dahil ito po, dun pa lang sa realidad na yon, makikita po natin na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay priority sa kanyang kaharian. Kaya po, mga kapatid, pag-aralan po natin ito. By the way, historically speaking, this is the very first sermon recorded in the book of Acts. The sermon of the Apostle Peter. Ito po ay from verse 14 to 36, pero sa umaga pong ito, mga kapatid, originally I intended to preach on the whole sermon of the Apostle Peter here. But as I was studying the first half, I said,
walang tsansa na maipangaral ko to ng buo. Kaya dun muna tayo sa unang half. So ito po yung ating, let's say, ito yung blueprint ng sermon as I saw it. Ito po yung sermon ni Apostle Peter sa Acts chapter 2 verse 14 to 36. Number 1, ang una po niyang pagtutuunan ng pansin ay eschatological clarity. Lilinawin niya kung ano yung nangyaring pag-i-speak in tongues. Dahil alam po natin, di ba mga kapatid, nabasa po natin nung nakaraan nating pag-aaral. Nung sila ay magsalita ng wika, may iba na napatanong, anong kahulugan nito? Pero may iba din naman na nagsabi, nakainom yung mga yan. Baka lasing. Lasing siguro yung mga yan, kaya nila ginagawa yan. So people are confused. People are skeptic about what happened on the day of Pentecost. So, yung unang half ng sermon ni Apostle Peter is all about clarifying from the scriptures what happened on that day. Eschatological clarity. At yung pangalawang bahagi, loobin ng Panginoong Diyos, kung tayo po ay makakabalik po dito, at kung loloobin pa ng Panginoong Diyos, ay yun yung magiging part 2 nitong pangangaral na ito. Yung kalahati naman po ng kanyang sermon, kung yung una ay eschatological clarity, yung pangalawa naman po ay Christological exaltation. Pagkatapos niyang linawin kung ano yung nangyayari, bigla naman at kanyang malinaw, napakaganda na kanyang itinaas ang pagiging tagapagligtas. Pinatunayan niya yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Pinatunayan niya na si Jesus na ating Panginoon ay tunay na nabuhay muli at Panginoon. He was risen and seated at the right hand of the Father. And a call for people to trust in Jesus. That's the summary of the sermon. And yet, today, we can only focus on the first half. This is part 1 of this study. Pinamagatan po natin itong ating pag-aaral na Holy Spirit Empowered Preaching. So, simulan po natin mga kapatid. Ito po yung unang bagay na makikita natin doon sa first part ng sermon ni Apostle Peter. Again, the first part is all about eschatological clarity. Ito po yung unang bagay na makikita natin, mga minamahal. The giving of the Holy Spirit is a mark of the end. Ang pagdating ng banal na Espiritu ay palatandaan na ang wakas ay nagsimula na. Tignan po natin yan. Ito po yung magiging observation po natin dyan bago natin basahin yung verse. Tignan po natin, ano? Una, mga kapatid, gusto ko pong ipakita sa atin na mayroong misunderstanding ang mga Jewish people nung panahon nila tungkol sa banal na Espiritu, tungkol sa pangako ng Diyos sa Joel chapter 2 verse 28 to 29. Kasi mga kapatid, gusto ko lang pong linawin na yung unang half, the first half of Peter's sermon was taken from Joel 2 verse 28 to 29. Ganon siya ka-scriptural. Kaya talagang ang gandang example nito nung tinatawag po natin expository preaching. Hindi nangaral si Pedro gamit yung kanyang opinyon, gumawa-gawa siya ng mga paliwanag, hindi po. Ginamit niya ang kasulatan. Bumase siya sa nasusulat. At ganoon din po yung nais natin sa ating mga pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos. To be scripturally founded. So, makikita po natin mga kapatid, gusto ko lamang pong ipakita sa atin saglit na merong misunderstanding tungkol dun sa Joel chapter 2 verse 28 to 29. Sa isip ng isang Jewish person, merong misunderstanding tungkol sa fulfillment ng promise na yon. At gusto ko din pong ipakita na yung pagdating ng banal na Espiritu nga po, mga minamahal na kapatid, pagdating ng banal na Espiritu ay naging tiyak na kung sino yung bayan ng Diyos, kung sino ang sa Kanya. Okay po, sige po, ganito po. Tingnan natin yung dalawang bagay na yan. Una muna mga kapatid, basahin muna natin syempre yung ating teksto. Kung may mga Biblia po kayo, pakibuksan o kung wala naman po ay pwede po nating basahin dito sa screen. Paumanhin kung di ganun kalaki yung ating
So basahin po natin sabay-sabay mga minamahal na kapatid. Sabi po dito, "But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them, 'Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and give ear to my words. For these people are not drunk, as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. But this is what was uttered through the prophet Joel." Doon tayo sa verse 17, "And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh." Doon po natin nakuha yung main point natin sa yung una nating punto, na ang banal na spirito, yung pagdating niya, palatandaan na ito na, nandito na tayo sa huling mga panahon. Okay, sige po, punta tayo doon sa sinasabi ko po. Gusto ko pong linawin ngayon na ang mga Hudyo ay mayroong kulang na pag-unawa tungkol sa magiging role ng Holy Spirit sa humanity. Tingnan niyo po ito. Here's my point mga kapatid. Bago natin basahin itong Judges chapter 3 verse 9 to 10 at yung mga sumusunod na talata, gusto ko pong sabihin sa atin na sa Old Testament, ang pagkaunawa ng mga tao sa banal na spirito, ang pagkasi ng banal na spirito ay palaging patungo lamang sa mga praktikal at mga pisikal na paggawa. What I mean is, political ang kanilang pagtingin sa pagkilos ng banal na spirito. Bumababa ang banal na spirito para ano po? Para bigyan sila ng mga judges, ng mga hari, na magiging matalino sa pangunguna sa kanila. Bababa ang banal na spirito sa iisang tao para saan? Para i-lead sila sa war. Kung tayo po ay nagbabasa ng ating Old Testament, makikita po natin yan, hindi lang dito sa Judges 3. Makikita po natin sa Old Testament, laging merong, sa mga narratives, laging merong sinasabi, "And the Spirit of the Lord came upon David. And the Spirit of the Lord came upon," even kahit nga kay King Saul. Alam natin si King Saul, eventually ay hindi naman talaga naging mabuti o naging solid na mananampalataya ng Panginoong Diyos. He even broke the law of God a lot of times. Here's my point. Ang pagbaba ng banal na spirito sa Old Testament, pag lang may ipapagawa ang Diyos na political. Pag lang may ipapagawa ang Diyos na specific task. Okay po? Tingnan natin yun sa mga talata. Let's read Judges chapter 3, verse 9 to 10. "But when the people of Israel cried out to the Lord raised up a deliverer for the people of Israel, who saved them, Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother. The Spirit of the Lord was upon him, and he judged Israel. He went out to war, and the Lord gave Cushan-Rishathaim, king of Mesopotamia, into his hand, and his hand prevailed over Cushan-Rishathaim." Ito po yan, mga minamahal na kapatid. Alam naman natin ito, yung cycle sa Book of Judges. Kapag ang mga Israelita nagkakasala, ang gagawin ng Diyos, ipapaalipin sila doon sa mga mananakop. Dahil sa kanilang paglabag, dahil sa kanilang paglayo sa kautusan ng Diyos. At kapag sila naman ay naapi na, kawawa na, bugbog sarado na yung kanilang bansa, anong gagawin nila? They would cry to the Lord. Iiyak ngayon sila sa Panginoon, "Panginoon, sorry na. Panginoon, patawarin niyo kami. Ipagtanggol niyo muli kami." At ano namang gagawin ng Panginoon na sunod? Pag sila po umiyak sa Panginoon, ang Panginoon ay pipili, siya ay kikilos sa isang tao at magiging hukom. Yung nabasa po natin, He judged Israel, hindi po hinusgahan ha. Ang ibig sabihin po nun, pinaminunuan niya, nag-lead siya. He led Israel in a mighty way because the Spirit was with him, and he won a war. Kita niyo po mga kapatid, bumababa lang ang banal na spirito kapag may makikipagdigmaan. Kapag kailangan ng political order. Kapag kailangan ng Israel ng political deliverance. Kapag kailangan nila ng pagtatanggol mula sa mga oppressors. Next. At hindi lang yon, ito pa mga kapatid, tingnan niyo po itong talatang ito. Sa Exodus, nakakatuwa kasi may isang tao na kinasihan din ng banal na spirito para saan? Para sa
pagkakarpentero at sa mga crafts. Binabaan siya ng Holy Spirit, bumaba ang Holy Spirit sa kanya, kinasihan siya ng Espiritu para maging eksperto siya sa pag-ukit, sa paggagawa. Bakit? Kasi po, dito sa panahong ito, ginagawa yung tabernacle. Dito ginagawa yung utos ng Diyos na kopya ng tabernacle sa langit na nakita ni Moises na magkaroon ng kopya dito sa earth. Kaya naman komplikado, kaya naman napaka-sensitibong construction ito. Hindi ito magagawa ng kung sino-sino lang. Kailangan talaga ng kapangyarihan ng Diyos kung sino man yung maggagawa ng mga bagay na to, dahil ito po ay sacred na structure. Naunawaan po natin, mga minamahal. Tingnan po natin, basahin natin Exodus chapter 31 verse 2 to 3. See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, with ability and intelligence, with knowledge and all craftsmanship. Naintindihan po natin? Gusto ko lamang pong banggitin ng saglit. Sa pinanggalingan ko pong iglesia noon, sa Pentecostal, may isang pagkakataon na yung pastor, pinapangaral niya to. At sabi niya, ang banal na spirito ay magbababa dito sa iglesyang ito ng mga gift of being artistic. Pumunta sa altar lahat ng gustong gumaling mag-drawing. Pumunta sa altar lahat ng gustong gumaling sa multimedia. Nandito ang anointing, ibibigay sa inyo, magiging magaling kayo. Siyempre, pumunta naman ako, gusto kong gumaling sa music eh. Mga kapatid, hindi po tayo ganon. Yun po ay old covenant. At uulitin ko po, kaya lang bumaba ang banal na spirito sa ganung paraan sa kanya, hindi dahil magiging trabaho niya talagang maging magaling siyang karpentero. Meron talagang specific na task. Divine task. Hindi po kasi biro yung ipinapagawa. Gagawa siya ng tabernakulo na eventually ay magiging shadow din ni Jesus Christ. Tama po? The tabernacle is the shadow of Jesus Christ in many ways. Amen? Yung sacrifices sa tabernacle, the lamb, it's Jesus. At marami pa, mga minamahal na kapatid. So ang point ko po sa Old Testament, ganito ang pagkilos ng banal na spirito. Hindi nila naisip, mga minamahal na kapatid. Malamang po kasi, mga minamahal, as seen in what they wanted to do with Jesus. Naalala niyo po, mga kapatid, nung si Jesus ay naandito sa daigdig, sa kanyang earthly ministry, naalala niyo po, di ba, gusto siyang gawing hari ng mga Israelites. Tama po? They wanted Jesus to be their political deliverer. Nung sinabi ni Jesus, nung dinideclare ni Jesus na siya yung Messiah, na nasa kanya yung kapangyarihan ng Diyos, all that the Israelites were thinking was a political leadership, political deliverance. Ang tingin nila kay Jesus ay Savior, but not in their sins. Not for their sins. Ang tingin nila kay Jesus ay Savior, nasisimulan yung pagrebelde sa Roman Empire nung panahon na yon. Sabi nila sa isip nila, matindi to, gumagawa ng himala. Pag ito nag-lead ng isang military ng nating mga Israelites, baka matalo natin yung emperor ng Rome. Ang tingin nila kay Jesus ay political. Ang tingin nila sa power ng Holy Spirit is merely political. Tama po, mga kapatid. Hindi nila namalayan, hindi nila naalala na may mga ganitong pangako. Sa Isaiah chapter 59 verse 20 to 21, tingnan niyo po ito. Again, maliit lang po yung text, pero let's read. And a Redeemer will come to Zion, to those in Jacob who turn from transgression, declares the Lord. And as for me, this is my covenant with them, says the Lord. My spirit that is upon you, and my words that I have put in your mouth shall not depart out of your mouth, or out of the mouth of your offspring, or out of the mouth of your children's offspring, says the Lord, from this time forth and forevermore. Mga kapatid, anong context?
Kung maaalala nyo po itong Isaiah 59, gamit na gamit natin yung verse dito sa unahan, yung sinasabi na hindi nakakarating sa Panginoong Diyos yung kanilang mga panalangin ng Israel. No? Kahit sila ay nagpa-fasting, kahit sila ay religious, hindi nakakarating sa Diyos yung kanilang mga panalangin. Why? Because of injustice. Because of deep-seated, hidden unbelief. Hindi naman talaga sila nananampalataya sa Diyos ng Israel. They just want the blessings. They just want the sense of nationality na binibigay ng Diyos sa kanila. Gusto lang nila pag yung nakikipaglaban, pinoprotektahan kami ng Diyos ng Israel. But they are still wicked. They don't trust in the God of Jacob. Diba? Alam naman po natin yan from Romans chapter 9, hindi lahat ng Israel. Hindi lahat ng Israelita totoong nananampalataya sa Panginoong Diyos. So, sa chapter na ito, pinahayag ng Diyos na paparusahan ko sila, nagagalit ako sa kanilang mga hypocrisy, etc. And yet, may pangako mga kapatid, may pangako na magkakaroon ng isang manunubos. At sila daw, yung mga Israelita daw, natatalikod sa kanilang mga kasalanan, mananatili daw yung tipan ng Diyos sa kanila. Naiintindihan po natin ito, mga kapatid. So yung Israel, masama nung panahon na ito, ang sabi, ang hula, ang propesiya, ang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Isaiah, darating ang panahon na magpapadala ako ng manunubos sa Sion. At yung mga tao, natatalikod sa kasalanan at mananatili sa Panginoong Diyos. Ano sabi? Mananatili yung kanyang tipan sa kanila. At ano daw yung kanyang tipan? Na ang Espiritu ko ay sa kanila at ang aking mga salita ay ilalagay ko sa kanilang mga bibig at hindi ito mawawalay sa kanilang mga bibig kahit sa bibig ng kanilang mga anak, sa bibig ng kanilang mga saling lahi. Nakita po natin ito mga kapatid. Many Israelites missed this point. Ang akala nila sa Holy Spirit, alipin nila na tagapagtanggol lang nila, tagapagpalaya. Bababa lang ang Holy Spirit pag ipagtatanggol sila. They missed the point even in the Old Testament. There are promises na ang Holy Spirit ay hindi lamang po ganun. Darating ang panahon, ang Holy Spirit, hindi lang siya bababa kapag may task. Darating ang panahon, ano daw po sabi dito? Mananatili siya. The Holy Spirit would abide. There would come a day na mananatili ang Holy Spirit sa mga believing Jews. Amen? At hindi lang po yun. Tingnan po natin sa Ezekiel 36 verse 26 to 27. Ito yung mga talatang na-miss out nila eh. Hindi nila naalala na ang banal na Espiritu, ito talaga yung kanyang gagawin. Sabi po dito, nabasa din po natin to sa huli nating pag-aaral. And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from you, from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Mananatili eh. Mananatili ang banal na Espiritu at magiging gabay. Kaya pala ang tawag ng Panginoong Hesus sa banal na Espiritu sa aklat ng Juan ay Comforter. The Paraclete. Magiging gabay siya. He would teach, He would lead you into all truth. Yun yung na-miss out nitong mga Jewish people. Hindi nila nakita ito, mga kapatid. Ito na. Ito yung nangyari nung Day of Pentecost, mga kapatid. Ito yung naging mana nun para sa atin. Ito naman yung implication ngayon for us. They missed the point. Akala nga nila ang banal na Espiritu is just for military things. But you know what? The Holy Spirit is so much more than just political or military strength. Tingnan niyo po. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Ito po mga kapatid, ako po'y naniniwala, nagkakasundo tayo sa paniniwala na yung sinabi po dito ay nagsimula nung Pentecost at nagpapatuloy ngayon. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Basahin natin sama-sama mga minamahal. For in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit.
Mula nung bumaba ang banal na spirito nung araw ng Pentecost, mga minamahal na kapatid, lahat ng sumampalataya, nakinig sa mensahe ng mga apostol hanggang ngayon ay kabilang na sa katawan ng Panginoong Diyos. We have been baptized into the body of Christ. How? Paano daw tayo nabautismuhan? Sa katawan ni Kristo, mga kapatid. Ito ba ay intellectual agreement lang? Nung pumayag tayo na si Jesus yung Savior and Lord, nung sumabay tayo sa isang munting panalangin, doon tayo nagkaroon ng kasiguraduhan kasama na tayo sa body of Christ? No! We don't believe that. Naniniwala po tayo na tayo ay naiugpong, naging kakonekta at bahagi ng katawan ni Kristo sa pamamagitan ng makapangyarihang pagkilos ng Espiritu sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos, it was His Spirit who baptized us into the body of Christ. Therefore, we don't need to speak in tongues to say that we have been baptized. We don't need to experience weird manifestations just for us to be sure, anak na ako ng Panginoon. No. The witness is internal. Sabi ni Apostle Paul, the Holy Spirit bears witness with our spirit that we are children of God. And therefore, we can say, kaya natin nasasabi, Abba, Father. Kaya natatawag nating Ama ang Diyos dahil sa banal na Espiritu na makapangyarihan ng kumilos sa ating mga buhay. Mga kapatid, iyon po ay tanda na ang kaharian ng Diyos ay nagsimula na. That the kingdom of God really came, it inaugurated, nagsimula na ang paghahari ng Panginoong Diyos. Yes, we are still waiting for the fullness of our inheritance in Christ. We are still waiting for the fullness of our salvation, the redemption of our bodies. Sabi ni Apostol Pablo, hindi siya kontento na siya ay isang espiritu na babalik sa Panginoon dahil naglolong siya na balang araw, siya ay madadamitan ng bagong katawan. That's the fulfillment of eternal life and being with God forever. Amen? Naniniwala po tayo na may fulfillment pa. So, we would like to use what Bible scholars use to understand this doctrine. We want to use the phrase, already, not yet. Already, not yet. We are already saved. We are already filled by the Spirit. We are already members of the kingdom of God. We are already enjoying peace with God through our Lord Jesus Christ. We are already seated in heavenly places. And a lot more of those alreadys. But, there are things that are not yet. May mga pangakong tutuparin pa at siguradong tutuparin ng Panginoon. Bakit? Napag-aralan natin last time. Ano po yung down payment na binigay ng Diyos? Ano yung patunay? What's the earnest that God gave us to assure us that those eternal promises would come? The Holy Spirit. I hope we are convinced na ang pagbaba ng Holy Spirit, it's not just a powerful event, it's actually an eschatological event. Pag sinabi natin eschatological, ito ay mga bagay na may patungkol sa kung paano tatapusin ng Diyos ang redemptive history. At ang patunay na nagsimula na yung ending, bumaba ang banal na Espiritu. That's the first message of Peter sa kanyang sermon. We go to the second message. Ang pangalawang mensahe ni Apostol Pedro sa kanyang sermon is this: the accomplishment of divine revelation is also mark of the end. Hindi lang yung pagbaba ng banal na Espiritu, kundi yung pagpapatuloy ng mga kapahayagan na galing sa Diyos at pagwawakas nito sa anyo ng ating Biblia ngayon. Let's see this. Tingnan po natin yung magiging parang blueprint natin on the next slide. Ito yung gusto ko pong makita nating punto dito sa susunod na bahagi ng Acts chapter 2. I want us to see that the Holy Spirit who inspired the writing of the Old Testament came down nung araw ng Pentecost sa early church to finish divine revelation. Yun din yung isa sa purpose ng Holy Spirit, na tapusin yung
revelation. Kasi mga kapatid, bago tayo magpatuloy, familiar naman po tayo doon sa tinatawag na 400 years of silence. Tama po? Mula sa Malakay at doon sa Matthew, nagkaroon ng katahimikan ang mga pahayag ng Diyos. Nawala ang mga panaginip ng mga propeta. Nawala yung mga himala. Nawala ang pangungusap ng Diyos sa Israel, pero naniniwala tayong nanatili siyang tapat. Lagi namang tapat ang Diyos sa kanyang bayan. Subalit madaming pinagdaanan ng Israel, natigil ang kapahayagan, nagsimula na lang uli dahan-dahan nung isinilang, nagministeryo si John the Baptist. At syempre, pagdating ng Panginoong Jesus, nung nagpakilala siya sa publiko, nangaral siya, later we would see that. At tapos siya ay namatay, siya ay muling nabuhay. Ito mga kapatid, gusto ko lang pong linawin. Yung revelation, nagsimula ng mag-unfold yung mga bagay, kumilos na uli ang Diyos kay John the Baptist pa lang po. Lalo na sa pagbaba ng Panginoong Jesus, yun yung pinakamalaking hakbang. Subalit ito po ang gusto kong ipaunawa po sa atin. Kahit sa mismong araw o kapanahunan ni Jesus dito sa daigdig, matanong ko lamang po tayo mga kapatid, ang Panginoong Jesus po ba ay nagsulat ng kahit ano nung siya'y nabubuhay? Siya po ba ay nagsulat Gospel according to Jesus? Wala po. Ginawa niya yung kanyang mission, in-accomplish niya yung messianic mission, but He never wrote anything. Nagturo siya sa mga alagad niya. Tama po? Kailan nagsimula yung pagsusulat? Kailan nagsimula yung pagtanggap ng mga kapahayagan, paglilinaw? Nung siya ay umakyat, binaba ang banal na spirito. Pansinin niyo si Pedro. Ilang araw lang nakakalipas nito, duduwag-duwag to. Ngayon, kung mangaral, expository na. Ngayon, kung mangaral, para bang ang lawak na ng alam niya sa Old Covenant. Bakit, mga kapatid? Bumaba na ang banal na spirito para simulan yung pagpapatuloy at pagwawakas ng banal na kapahayagan ng Diyos. Sige po, tingnan natin yan. Acts chapter 2, verse 17 to 18, tinutuloy lang natin yung ating main text. Basahin po natin. And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my Spirit on all flesh. Tapos na tayo doon, ano po? And your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my male servants and female servants in those days, I will pour out my Spirit, and they shall prophesy. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang pong linawin sa atin na ako po ay labis na nagpapasalamat sa Diyos na tayo ngayon ay binibigyan ng tama at biblikal na pagkaunawa sa mga bagay na ito. May kwento ko lang din po ng saglit. Bago po ako dalahin ng Panginoong Diyos sa reformed na pananampalataya, ako po ay candidate talaga for pagiging pastor dun sa Pentecostal Church. Ginugroom na nila ako noon na magiging pastor. At sobrang diligent ko po noon, mga kapatid. At alam niyo naman po yung doctrine natin noon, na para bang may level, may mga stages, yung pagmamahal ng Diyos at yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi ng pastora namin, sabi ng pastora namin, ito kailangan mong gawin. Kailangan mo ngayong ipag-pray yung second installment ng grace, yung sanctification. Kasi pag sinanctify ka ng Holy Spirit, bihira ka na magkakasala. Ako naman, fasting. Hindi naramdaman ko, napuspos ako eh. Nangatal na ako, sabi ko, yun na yung sanctification. Pakiramdam ko nun, di na ako ulit magkakasala. Sabi naman niya sa akin, okay, may next stage. Ang susunod na stage, hindi ka pwedeng maging pastor nang hindi ka nag-i-speak in tongues. Ako po noon, honest ako. Yung isang pastor sabi, sige, basta, gayahin mo na lang ako. Sabi nung pastor, ito may sasabihin ako, gayahin mo. Hindi ko talaga magawang gayahin. Feeling ko, niloloko ko ang Diyos. So talagang pinag-pray ako ng buong church, pinag-fasting nila ako. Pinalayas nila lahat ng demonyo na pumipigil sa pagsasalita ko ng wika. At
Pagkatapos ng 1 taong pagpilit, nagsalita na rin ako ng wika. Huwag na po nating pakinggan. Kinalimutan ko na po. Ito na mga kapatid, ang huling stage. At dito na ako kinuha ng Panginoong Diyos sa katotohanan. Ang huling stage ay ganito. Kailangan daw akong makakita ng mga visions. Meron kaming mga church members noon na nakakausap nila yung mga Old Testament people sa vision. Meron kaming pianista, nakausap niya daw si Asaph. Kilala niyo po si Asaph? Yung isa sa mga lead musician ni David. Aba, inggit naman ako kasi sabi ng pianistang yon, nakausap niya daw si Asaph at tinuruan daw siya ng malupit na chords. Mga kapatid, sa matagal na panahon, ang unawa ko po dito sa mga talatang ito, kailangan nating mag-pray lagi ng mga panaginip. Lord, sana mapanaginipan ko, sino yung mapapangasawa ko? Laging nasa panaginip. Sabi ng pastor sa akin, sinasabi sa akin nung ano na po mga kapatid, nung ako yung nare-reform na po, sabi ng isang pastor, pinagbantaan ako ng isang pastor. Sabi sa akin ng Panginoon, nakita ko sa panaginip, pag hindi mo sinuko yung mga pinapangaral mong yan, yung mga doktrinang yan, nakita ko sa panaginip, hindi ka na aabot ng 25 years old. Salamat sa Diyos, 30 years old na ako this year. 5 taon ng delay yung prophecy. Ang katotohanan ng nagtagumpay at hindi yung mga panaginip. Mga kapatid, ito pong mga panaginip at vision dito, this is not about those subjective dreams. And this is within a specific period in church era. No? Gusto ko pong linawin sa atin na itong mga dreams na ito, I believe, ay nangyari po sa panahon ng mga apostol, kung saan ang propesiya ay bukas ulit. Kung saan ang kapahayagan ay talagang galing sa Panginoong Diyos. Mamaya po, makikita po natin yan. Lilinawin po natin. Pero again, ang gusto ko pong ipakita muna sa atin, na merong continuity. Na yung banal na spirito na nag-inspire ng Old Covenant is also the same Holy Spirit who inspired the writing and the accomplishment of our New Testament. Let's see. Basahin po natin mga kapatid sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11. Dito po natin makikita mga kapatid na yung mga propeta at yung mga Old Testament writers, paano nila naisulat? Yung naisulat nila, they were inspired by the Spirit of Christ. Tingnan po natin, basahin natin. Sama-sama nating basahin. Concerning this salvation, the prophets who prophesied about the grace that was to be yours searched and inquired carefully, inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating when He predicted the sufferings of Christ and the subsequent glories. Nakita niyo po mga kapatid? Ang ganda pa nga ng ginamit na pananalita ni Apostol Pedro. Sa halip na Holy Spirit or Spirit of God, ang ginamit niya ay Spirit of Christ. Yung Espiritu daw ni Kristo ay kumilos sa mga propeta nung sinaunang panahon upang ipahayag daw yung patungkol sa biyayang tatamuhin daw natin sa bagong tipan. Tama po yun, di ba mga kapatid? Na sa Old Testament pa lang, naihula na at ipinahayag na ng Panginoong Diyos yung pagdating ng isang bagong tipan. Yung pagdating kung saan yung biyaya ng Diyos ay labis nating mararanasan sa pamamagitan ng isang Mesaya, ng isang tagapagligtas. Ang point ko mga kapatid, the same Holy Spirit, the Spirit of Christ, siya yung responsable kung bakit may nasulat na Old Testament. The Spirit of Christ. Ngayon, pagpatuloy po natin mga minamahal na kapatid. Dito naman sa susunod nating talata ay gusto ko pong ipakita sa atin na nung panahon ng unang iglesia ay may mga propeta din. Lilinawin ko lang po ha, hindi po nagpatuloy yun hanggang ngayon. Yung mga propeta ng early church ay ibinigay ng Diyos upang kumpletuhin yung kapahayagan ng misteryo. Mga kapatid, sa Biblia, pag sinabing misteryo, hindi po ito mga kwentong kababalaghan. Ang misteryo ang ibig sabihin ay mga lihim
na panukala. Mga bagay na pinlano ng Diyos na hindi muna niya pinahayag noon. Yun po yung misteryo. Okay, nabasa natin na may mga sinaunang propeta. Dito naman po basahin natin. 1 Peter, the next one. The Ephesians chapter 3, verse 4 to 6. Basahin po natin. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to His holy apostles and prophets by the Spirit. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Kita po natin mga kapatid. Okay. Sabi ni Pedro, may mga sinaunang propeta. Nagpahayag sila sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo. Pero hindi pa nila naiintindihan yung misteryo. Dahil ito nga po ay nilihim pa ng Panginoong Diyos. Subalit dito sa Efeso, sa sinasabi ni Apostol Pablo, ito daw ngayon ay pinaalam na, which was not made known in the sons of men in other generations, as it has now been revealed. Pinahayag na daw. Kanino po mga kapatid? Sabi dito sa talata, kanino daw po ipinahayag? Sino yung ginamit para ipahayag yung misteryo? His holy apostles and prophets. So, kung ang intindi natin sa salitang prophet dito sa Ephesians ay yung prophet sa Old Testament, malilito tayo. Kasi yung prophet sa Old Testament, hindi pa ni-reveal sa kanila. Tapos yung prophet dito, ni-reveal sa kanila yung mystery. So, it is safe to say na sinasabi po dito sa Ephesians chapter 3, verse 5 ng mga prophets ay yung mga New Testament prophets exclusively during the early church, sa panahon ng mga apostol. Naintindihan po natin, mga kapatid. Ngayon, yung mga, ano bang ginawa ng mga propetang yung gusto ko lang magpakita ng ilang mga talata, mga kapatid, na nagpapatunay dito para safe yung ating claim na may mga propeta nung church, nung early church age, nung age ng mga apostles. Acts chapter 13 verse 1 to 2. Tingnan niyo po mga kapatid, babasahin ko po sa inyo. Now, there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." May propeta. Tama po? Isa pa po. Sa Acts chapter 21 verse 8 to 9. Dito naman makikita natin mga kapatid, pinipigilan nila si Paul na bumalik sa Jerusalem dahil may prophecy na siya ay ipe-persecute doon. Pero ito nangyari, on the next day, we departed and came to Caesarea, and we entered the house of Philip the evangelist, who was one of the 7, and stayed with him. Tandaan niyo po yung 7 na deacons na pinili po sa Book of Acts para mag-asikaso ng patas sa pag-distribute ng food. Isa po siya doon at naging malaki yung role niya sa early church. Kahit hindi po siya apostol, malaki yung naging ganap niya. Tama? Ito po si Philip. At tingnan niyo po yung verse 9. Si Philip daw, he had 4 unmarried daughters who prophesied. So may mga propeta talaga nung early church. Bakit po? Hindi pa kasi tapos yung revelation, hindi pa tapos yung kapahayagan, hindi pa tapos yung pagsisiwalat ng mystery. Kaya kinailangan pa rin sa early church, sa apostolic age, na meron pong mga propeta. Huwag natin gagamitin itong mga talatang ito para gawing argument na may propeta pa sa atin ngayon. May propeta po ba dito? Wala po. Naniniwala po tayong sapat na
ang kapahayagan ng Panginoong Diyos ng kaligtasan at ng lahat ng kailangan natin sa pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang nasusulat na mga salita. Tapos na ang kapahayagan. The canon has been closed. God has spoken through His Son. The Son has spoken through His apostles. It is done. Tapos na ang pagsusulat ng kapahayagan. Kaya kung may Book of Mormons kayo, hindi po totoo yun. Kung meron kayong additional book ng Bible na na-discover, pinakita ng angel sa inyo, hindi po galing sa Panginoong Diyos yun. Dahil tapos na po ang kapahayagan. Ngayon po tayo magtungo na po sa huling bahagi po mga kapatid ng ating pag-aaral, huling bahagi ng mensahe ni Apostol Pedro, the Gospel Call, Mark of the End. Una mga kapatid, palatandaan na nagsimula na ang wakas ay ang pagbaba ng banal na spirito. Pangalawang palatandaan na nagsimula na ang wakas, tinapos na ng Diyos ang kapahayagan. We have the complete revelation of God through the prophets and the apostles. And now, ito yung pangatlong palatandaan na ang wakas ay nagsimula na. Dahil ipinamalita na at pinapamalita na sa lahat ng sulok ng mundo noon hanggang ngayon ang panawagan ng Diyos para sa ebanghelyo at sa kaligtasan. The call of the gospel is one mark of the end. Tingnan po natin yan mga kapatid. Ito po yung pinakapunto na gusto ko pong sabihin sa atin. The Messianic coming and ministry marked the start of the gospel call and the coming of God's kingdom. Gusto ko pong linawin mga kapatid na ang pagdating mismo ng Panginoong Hesus ay pagsisimula na ng panawagan para sa ebanghelyo. Subalit ito ay nagpatuloy ng higit ang nasasakop. It continued with a wider scope by the ministry of the Holy Spirit through the church as they preach the message of salvation. Okay po? Nagsimula sa Panginoong Hesus, pinagpapatuloy ng banal na spirito sa pamamagitan ng iglesia mula nung Pentecost at hanggang ngayon at hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So tingnan po natin yan mga kapatid. Saan po natin yung nakuha? Dun sa verse 21. Maaari po basahin natin yung verse 21. Mga minamahal, Acts chapter 2, verse 21. Doon na lang po tayo sa 21 magbasa. Let's read. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Tingnan niyo po mga kapatid. Saan ko po nakuha na sa Panginoong Hesus nagsimula yung mensahe ng Ebanghelyo? We know this verse. Hebrews chapter 1, verse 1 to 2. Tingnan niyo po mga kapatid. Dito sa talatang ito, malinaw na may dating paraan ng pangungusap at ngayon ay may bagong panawagan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Dati daw mga kapatid, paano daw nangusap ang Panginoong Diyos sa mga ninuno ng Israel? Sa pamamagitan daw ng mga propeta at sa pamamagitan ng iba't ibang mga pamamaraan in many ways. Pero ngayong huling panahon daw, ano daw panahon mga kapatid? But in these last days, He has spoken to us by His Son. Tama po mga kapatid? What's the message of the Son? Nung ang Panginoong Jesus ay bumaba, ano bang pinangaral niya? Tingnan natin mga kapatid. Madami siyang pinangaral, but this is the summary of His message. I believe the summary of the message of Jesus was in Mark chapter 1, verse 14 to 15. And this is actually the summary of the gospel call. Tingnan po natin now, after John was arrested, ibig sabihin mga kapatid, si John the Baptist na-arresto na. Ano ibig sabihin nun? Nabautismuhan na dito si Kristo. Public na yung kanyang ministry.
After he was arrested, Jesus came into Galilee proclaiming the gospel of God. Ano daw po yung pinoclaim? The gospel. Pinahayag ng Panginoong Jesus yung ebanghelyo. Ano daw content nung sinasabi niyang gospel? And saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Ito na. Si Jesus na mismo po, ang Panginoon na natin ang nagsabi, ang kaharian ng Panginoong Diyos, it is at hand. Tama po? This is the last days. The coming and the public ministry of Jesus Christ inaugurated the last days. It is also an eschatological event. Nung bumaba ang anak ng Diyos, ito ay patunay na sinisimulan na ng Diyos yung wakas. At hindi lang siya basta bumaba, pinangaral po niya ang ebanghelyo. Tama po mga kapatid. So, anong sunod na nangyari? Matapos niyang ipangaral ang ebanghelyo, nagampanan na niya yung dapat niyang gampanan. Ano pong nangyari? Yung kanyang ministry ay nagkaroon ng ending sa pamamagitan ng kanyang crucifixion. He became the sacrificial lamb. Tama po? He died for our sins. Pagkatapos niya pong mamatay, alam naman po natin ang nangyari. Siya po ay muling nabuhay upang lalo pang siguraduhin yung kaligtasan na binibigay niya sa kanila ng mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Salvation was accomplished. The mission was done. Umakyat ang Panginoong Jesus. He ascended. Binasa natin to kanina. Ano po? Linggo-linggo natin itong binabasa, mga kapatid. We believe the Lord Jesus ascended after His resurrection, and He is now at the right hand of the Father interceding for His own. Siya po ay namamagitan para sa atin. And all authority in heaven and on earth was given to Him. Now the question, paano po magpapatuloy yung gospel call? Wala na si Jesus. He is at the right hand of the Father. Paano na ito magpapatuloy? The Holy Spirit was given. Tama po? Tingnan natin ito, mga minamahal na kapatid. I think maganda na dito natin wakasan itong huling punto. Mga kapatid, I just want us to see the relationship of the Holy Spirit and the gospel call. And I hope magsilbi itong encouragement po sa atin. Basahin po natin John chapter 16, verse 8 to 10. Again, ang titingnan po natin dito mga kapatid, anong role ng Holy Spirit? Wala na si Jesus, hindi na niya physically maisisigaw na repent and believe in the gospel. Paano tayo makakapangaral ng may confidence? How can we be sure that the gospel ministry, the Great Commission, that God, that Christ has given us, would be accomplished through us? We might ask the question, Brother David, Brother John David, who are we to accomplish this? But here is the Holy Spirit. Gusto ko pong tingnan natin ano yung ginagawa ng Holy Spirit para yung evangelism ay maging posible, mga kapatid. Basahin natin John 16 verse 8 to 10. And when He comes, si Jesus po nagsasalita dito, and when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father and you will see me no more, or no longer. Verse 11, concerning judgment, because the ruler of this world is judged. Mga kapatid, may tatlong bagay daw na gagawin ng Holy Spirit na may kinalaman sa evangelism. Tingnan po natin sa susunod na slide. Number 1, He will convict the world of sin. Number 2, He will convict the world of righteousness. And number 3, He would convict the world of judgment. Now, I know that sounds perplexing, pero ano yung implication nun? Tingnan po natin. Number 1, ito yung ginagawa ng Holy Spirit. Mga kapatid, kapag tayo, tapat nating pinapangaral yung gospel, ito yung ginagawa ng Holy Spirit. Number 1, He is convicting the world that the deepest essence of sin is neglecting Jesus Christ. Sabi ni Jesus, mali ang mundo,
Mali tayo ng pag-unawa tungkol sa kasalanan. Akala natin ang kasalanan basta paggawa ng mali. Mali ang mundo sa pagkaunawa natin sa kasalanan. Ipapaunawa ng banal na spirito sa mundo ang tamang pagkaunawa sa kasalanan. Ang pinakamalalim na kahulugan ng kasalanan ay yung pagtanggi natin sa iisang makakapagpatawad ng kasalanan, Jesus Christ. The greatest folly, the greatest foolishness a sinner can do is to reject his or her only hope of being forgiven. Tama po mga kapatid? Yun yung sinasabi dito ni Jesus. That's the first ministry of the Holy Spirit with regards to evangelism. Sa madaling salita mga kapatid, there would be no conviction of sin without the power of the Holy Spirit. We can preach all day sa isang sinners. Kung hindi kikilos ang Holy Spirit to convict that person of sin, he cannot see his need for Jesus. Hindi niya makikitang kailangan niya ang isang tagapagligtas. Pangalawa, mga kapatid, ang gagawin ng banal na spirito daw pagdating niya at ginagawa na niya ngayon, he will convict the world that righteousness is found in Christ alone. Sabi ni Jesus, mali din ang mundo sa pagkaintindi nila ng righteousness. Narinig na natin yung salitang mabait naman kasi ako. Wala akong tinatapakang tao. Dati din nating palusot yon para hindi tanggapin si Kristo. Akala natin we're good enough. Amen? However, when the Spirit truly moved in our lives, we realized there is no righteousness apart from Jesus Christ. Kagaya nung nangyari kay Martin Luther, di ba po? Nung nakita niya sa Romans, pinag-aaralan niya yung Romans, nakita niya na yung righteousness of Christ na sinasabi sa Romans chapter 1, verse 16 to 17, is not the righteousness by which God would judge us. Nung na-realize nga niya yung sinasabi dong, for in it, in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Na-realize niya, hindi pala ito yung righteousness na hinahanapan tayo ng Diyos na maging matuwid. Ito pala yung katuwiran na ibinibigay ng Diyos sa mga sumasampalataya at nakipag-isa kay Kristo Jesus. Anong sabi ni Martin Luther? Para daw nagbukas ang pintuan ng langit sa kanya. Mga kapatid, ganun din po ang nangyari sa atin. Akala natin na noon matuwid na tayo. Akala natin akala natin our good works are enough. Akala natin sapat na wala tayong tinatapakang tao, we are not criminals. But because of the Holy Spirit, we recognized our need for genuine and perfect righteousness that is found in Christ Jesus alone. At pangatlo, mga kapatid, na ipinapahayag ng Holy Spirit with regards to evangelism is this. Ito, madalas ko itong nakakalimutan na elemento ng evangelism. The Holy Spirit would convict the world about judgment by telling them that the death and resurrection of Jesus Christ has already destroyed Satan's dominion over God's people. When we evangelize, mga kapatid, let us not forget, hindi lang natin tinatawag ang mga tao sa repentance. Hindi lang natin sila ina-allure sa righteousness ni Christ. We are also celebrating the victory of our risen Lord. Hindi lang tayo, kasi mga kapatid, minsan yung evangelism natin parang masyadong desperate na, para bang gustong-gusto natin lang silang mawin. Hindi po mga kapatid. Ang ating evangelism ay pagmamalaki natin sa ating nagtagumpay na tagapagligtas. Na para bang no choice sila kundi tanggapin yung kaligtasan na yun dahil siya yung mananagumpay. Pinagmamalaki natin na sa kasaysayan ng sangkatauhan, iisang tao lang yung nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan, si Kristo Jesus na ating Panginoon. Therefore, our evangelism, it might be sincere, we might be pleading to them to repent, but it's never desperate in such a way that we are poor people. We evangelize by declaring the victory of our Savior. The Holy Spirit does that as we witness for Christ. So yun mga kapatid, yun po yung laman ng mensahe ni Apostol Pedro nung araw ng Pentecost. At tingnan po natin yung ating mga application, mga minamahal. Una, mga kapatid, di ba, ang isang marka
tayo ay nasa wakas na ng panahon na ito po, bumaba na ang Holy Spirit sa atin. Kaya ang unang application, mga kapatid, tayo po ay magdalang tapang. Let us take courage. If you would look on your brothers and sisters, we might look weak, we might have different problems in life, may kanya-kanya man tayong mga struggle sa buhay, mga kapatid. Pero mga kapatid, ang totoo po, yan pong mga katabi natin, yung mga kapatid pong yan, kung sila ay tunay na kay Kristo, sila po ay mga puspos ng banal na Espiritu. Hindi po iiwan ng banal na Espiritu ang kanyang bayan. Nabasa natin yun kanina sa Isaias. Kaya mga kapatid, magdalang tapang po tayo. Maglakas po tayo ng loob dahil sabi ng Biblia, ang banal na Espiritu ang sumasaksi sa ating mga inheritance. Mga kapatid, mananagumpay na tayo. Hindi dahil sa ating sariling galing, hindi sa ating husay, kundi dahil sa Espiritu Santo na sumasama po sa atin. Let us take courage. You are a child of God. You might have sinned. Pwedeng nag-fall ka sa ilang mga kasalanan. Pwedeng may mga pagkakamali. Pwedeng may mga pagkakataon na lumambig yung ating pananampalataya, nang hina tayo sa ating pagtitiwala. Pero mga kapatid, kung tayo'y tunay na anak, mga kapatid, hindi po tayo iniiwan ng Espiritu Santo. Nananatili siya sa atin. Ikaw ay anak pa rin. Ikaw ay bahagi pa rin ng kaharian. Makinig lamang tayo sa kanyang tinig mula sa kanyang mga salita. We are not forgotten, we are not forsaken, we are people of the Spirit. Huwag na huwag tayong papayag na yung mga nagsasalita sa wika ang puspos. Tayo na mga sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan, nasa atin ang banal na Espiritu. Magdalang tapang po tayo. Pangalawang application, we have been graciously given complete divine revelation. Let us hold firm and stand strong on these promises. Gaano man tayo tuksuhin ng ibang mga denominasyon at ng ibang mga iglesia, ng ibang mga tao sa mga para bang astig, para bang mga bagong aral, mga kapatid, ito po yung pangalawang application. Yung totoong katatagan, yung totoong kalakasan, yung totoong pananampalataya ay nananatili dun sa kumpletong nasusulat, mga kapatid. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso, na dumating nawa yung pagkakataon na hindi na tayo matatangay ng kung ano-anong samot-saring mga doktrina na gawa ng tao at pakana ng dyablo. Sa halip, mga kapatid, paalala sa atin ito, mga kapatid, na nung panahon pa lang ng Acts chapter 2, sa Book of Acts, sa pamamagitan ng mga apostol, ibinaba na yung kapahayagan, kumpleto ang kapahayagan ng Panginoong Diyos. Kaya dito tayo mananatili. Let us abide on the old but genuine promises of God. Huwag na tayo maghintay ng mga bagong panaginip. Huwag na tayo maghintay ng mga bagong kapahayagan, mga kapatid. Nasusulat na lahat ng kailangan natin upang tayo ay magtagumpay. Pangatlo, mga kapatid, at huli, the call of Christ continues by the power of the Holy Spirit through the church. Let us preach the gospel to the ends of the earth. Kaya naman, mga kapatid, lubos po ang kagalakan ng aking puso na nakikita ko po, ako man po ay wala dito sa katawan, subalit ang aking puso ay nakikigalak, na nakikita po natin na talagang humahayo po yung mga kapatiran upang ipahayag yung ebanghelyo. Mga kapatid, tunay po ito. Ito po ay nakita natin ng paulit-ulit sa aklat ng mga gawa. Ito ang panawagan. Mga kapatid, mahal na mahal ko man yung pangalang SFCC. Mahal na mahal ko man itong ating specific na kongregasyon because this is our local church. Amen? I love our local churches. But let us be reminded that our local churches are part of a bigger, universal body of Jesus Christ. At lahat po tayo ay tinatawag sa misyon ng pangangaral ng salita ni Kristo hanggang sa dulo ng daigdig. Amen? Lumalakas po tayo dito sa ating mga catechism, sa mga tamang kaaralan, purihin ng Panginoong Diyos. At ang susunod na hakbang ay lumabas at ipahayag
Yung sinasabi kanina po ni Pastor Sunny, napakaganda po nun, na yung intrinsic glory ni God na naipahayag sa scriptures ay ipapahayag ng ating mga bibig sa mga taong hindi pa nakakarinig at nakakaunawa nito. Mga kapatid, ipahayag natin ang kagandahan ni Kristo saan man po tayo tumungo. Ipahayag natin ang kaligtasan na pinagtagumpayan ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa kapahayagan ng inyong mga salita na ang mga huling panahon ay nagsimula na. Ang Espiritu ay nasa amin na. Ang kapahayagan ng inyong mga salita ay natapos na. May mapangahawakan na kaming mga pangako. Hindi na ito nalihim. Ito ay naihayag na po sa amin. Kaya naman, Panginoong Diyos, ipapahayag din namin ito sa mundo. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang iglesia ninyo. Na sa pamamagitan lamang ng inyong kapangyarihan at ng katotohanan ng inyong salita, kami po ay magdalang tapang sa aming araw-araw na paglakad bilang Kristiyano. At hindi lang po yun, na magdalang tapang din kami na ibahagi po namin ang mabuting balita sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kaklase namin, sa mga kasama namin sa trabaho, sa mga taong nakakasalamuhan namin, na maipagmalaki namin si Kristo na nag-iisang katuwiran at kaligtasan. Maraming salamat po sa kapahayagan ng inyong mga salita. Pagpalain niyo po ito sa aming mga puso sa pangalan ni Jesus. Amen.